Alright, so welcome back to our channel. Tayo ay may pina-practice na song para sa isang ulit cover na request ng isa sa mga kaibigan natin dito sa Facebook. At yan, practicing ko muna. Actually, November 29 na, no? 29, 2023. Ngayon ay Wednesday. At tayo ay Yasumi. Well, sa wakas nakapag-Yasumi din. Actually, medyo haggard pa yung mata natin, di ba? Medyo makapal pa yung eye bags. Hindi pa nakakabawi sa tulog actually. Okay, so ang ating i-discuss ngayon ay yung trabaho natin as interpreter, on-shift interpreter. Well, maraming klase ng interpreter. Meron tayong on-shift, nagbe-base tayo sa shifting, on-site na interpreter, on-call na interpreter, at yung mga interpreter na naka-fix, no, sa munisipyo, sa mga trial court. Yan, meron mga ganyan. Gusto kong ipakita sa inyo yung ating trabaho. Bakit kami napapagod? Bakit antok na antok? Yung mga ganyan, no? Siguro may kanya-kanyang na level ng kapaguran, no? For example, pag ikaw ay hands-on sa makina, kapag may hawak kang sarili mong makina, doon pagod ka. And yung sa case namin, alam nyo ba guys, nakakapagod din yung walang ginagawa. Yung mag-iisip ka kung anong gagawin mo. Yung sa matutulala ka kung ano kayang susunod kong gagawin. Buti lang minsan meron tayong mga ginagawang mga report, no? Mga liquidation, ganyan. Well, ito, ipapakita ko sa inyo yung flow ng ating trabaho sa maghapon. And ito, meron tayong nakuwang clips. We will make it black and white and may ibang part na blurred para hindi nyo makita, syempre parang privacy, no? Privacy ng company. Medyo may sipon ako ngayon. Actually, nilagnat tayo pero pumasok tayo ng may lagnat, no? Start tayo, syempre pupunta tayo ng site. Okay, yung ating site, sa ating case, yung ating site ay sa Shinchiro. So pagdating doon, actually meron pang konting hikitsugi. So pag sinabing hikitsugi, turnover. Pag ikaw ay nasa Japanese company ka, dapat pumapasok ka, it's either 30 minutes before or sa aming case 1 hour kasi yung schedule ng tren. So doon tumatapat. 1 hour before pa lang nandoon na kami pagka morning, no? Hirokin. Pero pagka ganitong mga yakin, meron namang tren na andun ka na 30 minutes before ng time. Pag andun na kami sa site, may konting kamustahan, kwentuhan dun with the co-interpreter na papalitan mo kasi shifting nga, o yung pang umaga, papalitan namin na pang gabi. So may konting usap. Ayan. Kung wala naman, ordinary lang na kwentuhan. Pag dumating na yung mga trainees, yan, at nag-bell na, yun, Raiju Taiso na. Yan, Raiju Taiso. Okay? And after that, merong Chorei. After ng Raiju Taiso. So yung chore naman, doon sinasabi yung mga safety, doon sinasabi yung mga nangyari sa pang-umaga, di-discuss, tapos kung ano yung mga assignment na makina ng mga trabahador. Sasalita mo na yung Sagyocho, yung parang line leader, syempre ni Hongo yun eh. So ang trabaho namin ng interpreter, pumasok sa isip namin kung ano yung sinasabi ng Sagyocho, saka mo isasabihin sa trainees. Iba naman, nag-take notes, may maliit na notes, tapos kung ano sinabi, sinusulat para maalala. After nun, punta ka sa trainees, sabihin mo yung sinabi ng Hapon from Nihongo to Tagalog. Yan, explain mo sa kanila. Yun. So after ng 1 point lesson, ayan, pupunta na sila sa kanya-kanyang mga makina. Check mga tayo. Ayan. So may sina talaga tayo. 37.7. Anyway, may sinat tayo. So yung mga ganitong cases, yung first 3 months ng mga trainees na papasok doon sa company, yun yung pinaka-busy stage ng aming trabaho as interpreter kasi may mga training yan eh. May mga presentation, yun yung role namin. Hindi lang sa mga trainees yung pag-i-interpret, pati sa mga Hapon. So kung sinabi ng mga trainees, yun, i-interpret din natin yun. Nakatayo lang kami dun sa harap ng mga trainees para hintayin natin yung mga trainer nila kung may sasabihin or mga paalala. Kapag ka wala na, that's the time na tayo ay uupo dun sa parang Kyukejo o sa area kung saan sila nagpapahinga. Yung mga nabitin na trabaho sa computer, yun yung mga gagawin natin. So habang may oras at wala pa naman tawag, so yun ang ginagawa natin. Then ganun lang, no? Computer, tayo, tapos computer, tayo ulit.
Yan. Tapos syempre, meron ding time na computer, tayo, CR. Yan, ganyan. Tapos tayo, computer, CR. Yan. Tapos mag-aantay lang tayo ng oras. Paggabi, minsan alas 2, no? Or mga mag 3 o'clock ang break time or lunch break ng mga trainees doon. So, doon namin sila sasabayan. Then after kumain, konting idlip, tulog kasi medyo mahirap na ang panggabi. So, medyo umidlip tayo niyan kapag ganung mga oras. And after nun, ganun ulit. Tayo, computer, or CR. Pero minsan, dahil nga wala nang gagawin sa computer, nangyayari na lang, tayo, CR, CR, tayo. Tayo, CR. Parang ganun. Bakit sabi ko nakakapagod? Kasi nag-aantay ka eh. Nakatayo ka, nag-iisip ka kung anong gagawin, ano ang mga diskarte na para hindi ka mabore. And sometimes hindi natin mapigilan na pagka umupo tayo, napapapikit tayo, nakakatulog tayo. Yun lang yun. So yun yung aming trabaho dyan. Kaya talagang nakakaantok actually. Nakakaantok dahil naghihintay ka. Nilalabanan mo yung antok. Yun ang masakit dyan. Kaya mas maganda pa yung nagtatrabaho ka, nag-hands-on ka. Para may ginagawa ka talaga, hindi ka antokin. Compare sa nakaupo ka, nakatayo, and nag-aantay lang, so nakaka-bore. Pero yung tiyagaan talaga yan, ng mga interpreter. Inisip mo yung kapakanan ng mga trainees, and required kasi ng company na doon ka magstay. Kung ilang oras yung trainee, yun din ang oras ng interpreter. Kung may mga biglaan trouble, ay nandiyan lagi yung interpreter. Medyo malapit din sa parang gwardiya. Pero syempre, gwardyang gwapo. Yun po ang ating trabaho as interpreter. Pinakita ko lang sa inyo para may idea kayo sa mga pinagagawa namin doon. Anyway, so thank you for watching, and sa mga hindi pa naka-subscribe sa ating channel, yan, click mo na yung subscribe button dyan sa baba at pati na rin ang bell button para ma-notify ka sa lahat na aming mga uploads. And always remember guys, everything happens for a reason. God is good. Keep on smiling. Sayonara.